Ultrasonic Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Energy FM dyan sa Pilipinas at sa lahat ng mga kasama ko sa trabaho dito sa abroad. Ako nga po pala si Roldan, pero pwede niyo po akong tawagin na Rod. DJ Lindsay, tulad ng iba, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung problema ko sa asawa ko. Nasa abroad po ako nung nanganak ang misis ko at hindi ako makauwi dahil meron po akong kontrata. Meron na kaming napag-usapan na tungkol sa magiging pangalan ng unang baby namin. Pero yung niregister niya, pangalan na hindi naman namin napag-usapan. To cut the long story short, hindi nasunod yung napagplanuhan namin na pangalan ng panganay namin. Maganda naman yung naipalit niya na pangalan pero sabi ko sa misis ko, bakit iniba mo? Sayang naman yung mga plano natin. Unang anak pa naman natin yan. Alam mo, DJ Lindsay, pamilyar na pamilyar sa akin yung ganong pangalan. Nasabi ko, parang meron na akong nakitaan na ganyan na name sa Facebook. Pero hindi ko na pinansin dahil ayoko nang palakihin yung problema. Pero siguro makalipas yung 2 buwan, meron akong hinahanap na chat ng katrabaho ko na napaka-importante. Kaya naman dun sa Messenger, todo scroll ako sa mga chat namin.
Nakita ko rin yung mga dating conversations na sobrang tagal nang nakalipas. Hanggang sa napatigil ako at napatulala ako dahil doon sa Messenger, nakita ko yung pangalan ng dating minahal ng asawa ko. Ito po yung lalaki na hindi niya naman naging boyfriend. Pero masasabi natin na minahal niya ng sobra-sobra. 2 taon na po ang nakakalipas. Nakita ko na nag-message pala siya sa akin. Pinapaalalahanan niya ako na itrato ko daw ng tama yung asawa ko nung mga panahon na girlfriend ko pa lamang siya. Nakita ko rin doon sa chat na nag-away pa kami. At sinabi ko sa kanya na wag na siyang magparamdam sa girlfriend ko noon. Pero dahil isang beses lang kaming nagkausap at hindi na naulit pa, hindi ko na pinansin yung buong pangalan niya. Isa pa, ilang taon na rin naman ang nakalipas. Tapos bigla kong chinat yung asawa ko. Sabi ko, alam ko na kung saan mo nakuha yung pangalan ng anak natin. Alam ko kung saan mo sinunod yung pangalan niya. Doon pala sa lalaking minahal mo. Siguro, hindi ko anak yan. Kasi hindi mo naman sinunod yung gusto kong pangalan. At imbes, doon mo pinangalan sa lalaking sobra mong minahal noon. Opo, doon po nakuha ng misis ko ang pangalan ng panganay namin. Pero ang sabi sa akin ng asawa ko, sa akin daw yung bata. Maganda lang daw talaga yung pangalan nung lalaki na yun. Yung lalaking naging parte ng buhay niya. So sa bawat tawag niya doon sa bata, sa tuwing nilalambing niya yung anak namin, at sa tuwing napapag-usapan namin yung tungkol sa panganay namin, itong lalaki na to ang pumapasok sa isip ko. At alam ko rin na yung lalaki na yon ang naiisip niya sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ng anak namin. Wala naman akong nagawa dahil nasa abroad nga ako noon. DJ Lindsay, dapat ko bang ikabahala yun? O baka naman mas makakabuti na hindi ko na lang gawan ng issue. Hindi lang po talaga mapanatag ang loob ko. Lalo na at nasa malayo ako. Pakiusap lang, DJ Lindsay. Huwag niyo na pong banggitin ang pangalan ng anak ko. Para na rin sa safety ng pamilya ko. Tulungan niyo po sana ako. Muli, ako si Rod. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
ay nakikinig sa number 1, 6.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oras natin, check your time. 19 minutes makalipas mo ang alas 9 ng umaga. Make that 20 minutes makalipas mo ang alas 9 ng umaga. Alas 9. Nakakaloka. Ang sakit nga hindi siya masakit actually. Nakakayamot yung ganyan. Diba? Kasi ano ba? Naglolokohan ba tayo dito? Bakit kailangan mong ipangalan yung anak natin doon sa lalaking? Mind you, hindi niya naging jowa, hindi niya naging boyfriend, pero naging parte ng buhay niya. Alam mo, ang masasabi ko lang, minsan mas nakakatakot pa o minsan mas mas iba yung effect ng lalaki o ng babaeng hindi naging karelasyon ng isang tao pero naging parte ng buhay niya. Sinasabi ko sa inyo, ibang impact ng taong yan. Kahit pa hindi sila nagkaroon ng relasyon. Diba? Bakit kailangan mong gawin yun? Bakit kailangan mong ipangalan sa anak natin yan? Ang dami-daming pangalan sa buong mundo. Pwede mong isunod sa pangalan ng mister mo, pero bakit doon? Sa pangalan ng lalaki na yan, diba? I'm sorry, pero nakakabastos din, no? Nakakabastos yung ganyan. Uy, meron naging controversy na ganyan, diba? Isang sikat na singer sa States. Yung sinunod niya, yung pangalan, hindi naman sa jowa, pero doon sa mistress niya. Oo, tapos nalaman ng mga fanay ng fandom yung ginawa ng lalaki, tapos medyo kinancel siya ng bahagya. Wow! Oo. Diba? Wag na lang natin sabihin. Pero sikat na sikat to, tsaka ang dami niyang tato. Tato! Ano to ha? Ano siya? Sa US siya na singer. Oo. At maraming nagkaka-crush dito sa lalaki na to. Anyway, sabihin niyo sa akin kung ano bang kailangan gawin nitong si Rod. Kasi mahirap talaga yung sitwasyon niya, ha? Ano ba, papapalitan niya ba yung pangalan pagbalik niya dito sa Pilipinas? Or talagang ililive niya na lang yung fact na nakapangalan at kasunod ng pangalan ng lalaki na yun, yung kanyang anak? Kung ako dun sa babae, sana junior mo na lang. Wow! Siyempre, mapapaisip ng ganyan yung asawa mo. Ba't mo naman isusunod yung pangalan doon sa lalaking minahal mo nung unang panahon? Diyos ko. O sabi dito ni Kawiyahana yan. Huwag na lang ang hirap naman banggitin ang pangalan mo, friend. Huwag mo na lang gawa ng issue, huwag ka na lang mag-overthink. Kuya, huwag na lang gawan ng issue kasi pangalan lang naman yun. Huwag mo na rin iparamdam sa bata na hindi mo siya mahal kasi nararamdaman ng bata yun. Mahirap sa ating mga nasa abroad yung mag-isip ng kung ano-ano kasi ang mahal. Kasi kung mahal mo ang asawa mo, hindi mo magiging issue dahil name lang naman talaga yun. Ganun ba yun? Teka lang, ang bilis kasi ng pag-adjust ng mga comments ninyo. Oo, naging part ng buhay ng asawa mo yung taong yun, pero past is past. Ang importante, yung ngayon. Masakit pero isipin mo na lang yung bata, kuya. Aww. Sabi naman ni RJ, acceptance na lang, nandyan na yan eh. Sabi ni Jessica, may saltik po ata yung asawa niya eh. Oh, ipangalan pa talaga dun sa ibang lalaki. Ang sarap pektosan sa lungs nung girl. Gigil niya ako. Diba? Ako din, nainis din ako nung nabasa ko to. Sabi ko parang sobrang ibang level na degrade doon sa asawa. Wow! Siyempre, hindi naman mangmang yung asawa mo. Siyempre, sino ba namang hindi makakadiscover niyan, diba? Oo, nasa messenger. Parte siya ng buhay mo eh. Tapos pinangalan mo sa kanya. Sabi ni Mickey, morning Madam Linz. Mickey from Urban Scooters. Mandaluyong. Okay. Mandalutong kasi nilagay mo. Siguro pa sa una magtatampo, 'di ba? Tapos maiinis ka, pero isipin mo at timbangin mo na lang yung mga bagay-bagay at unahin mo na lang yung isipin mo. Importante ang anak mo na tunay. Isipin mo na lang yung kinabukasan ng bata at ng asawa mo. So far, bear with it na lang. Nandiyan na yan eh. Gampanan mo na lang yung pagiging mabuting ama. Sabi naman ni Bernadette Valle, mali naman kasi itong si girl. Isa lang ang solusyon dyan. Ipa-DNA test mo. Oo, para sa ikatatahimik ng iyong kalooban. Diba? Alam mo sa true, ako kung, diba, pag-iipunan ko talaga yan kung ako yun nandyan sa ganyang posisyon talaga. O ako yung lalaki, tapos nasa ganyang posisyon ako, kahit gano'ng kamahal pa yan, pag-iipunan ko yan. O kaya hanap ako sponsor. Sponsor! Uy, sabi ni Abet Mendoza, good morning kasita. DJ Lindsay, ipa-DNA test mo para mawala yung iyong pag-alinlangan sa bata. Watching from Los Angeles, California. Wow!
So true, 'di ba? Kasi hindi talaga. Imaginein mo ha, lalaki yung bata at every time nakatatawagin mo yung pangalan niya at every time na isusulat mo yung pangalan niya, papasok at papasok sa isip mo yung pangalan nung lalaki na to. At hindi lang siya basta lalaki ha. Ito yung lalaki na, sabi mo nga sa letter mo, sobrang minahal ng asawa mo. Hindi niya man naging karelasyon pero sobrang minahal ng asawa mo. So syempre bilang tao, di ba, magkakaroon ka ng idea na teka lang, anak ng kamote naman oh. Bakit niya doon pinangalan? Pwede namang gawing junior ko. Diba? Pwede naman juniora. Bakit? Anong meron? Napaka-special naman ng tao na yun na kahit ilang taon na yun nakalipas, kahit kinasal na kami at nagkaanak na kami, dito pa rin sinunod yung pangalan. Diba? Wow! Ano pong masasabi ninyo? Sabi dito ni Rosie Lopez, it's a very wrong. It's very wrong. Sabi naman ni Lara, lakas ng amats ng asawa mo kuya, bigyan mo na lang ng nickname yung anak mo. Alam mo pwede din. Oo. Kumbaga, 'di ba, imbis na tawagin mo yung buong pangalan niya, 'di ba? Kung i-mask mo na lang. Oo. Magpanggap ka na lang na hindi mo alam yung tunay na pangalan niya, 'wag mo na lang pansinin, dead mabels mo na lang. 'Di ba? So kung ano mang pangalan niya, come up with something na kakaiba, 'di ba? Tutoy. Tutoy. Gusto ba 'yan? Ano pa ba yung mga nickname? Junjun. Junjun. 'Di ba? Kasi ganyan, kapag hindi ka makaisip ng pangalan na maayos, syempre ang siste, isusunod mo na lang sa pangalan ninyong mag-asawa. Kung lalaki man yan, isunod mo sa pangalan ng tatay niya. O, kung Romel Del Rosario, Romelito, ganyan. 'Di ba? Kung Lara, tapos wala kang ibang maisip na pangalan, o syempre mati ka Lindsay. Ganyan. O kung ayaw mo ng Lindsay, Laura, ganyan. Basta nakasunod sa pangalan ninyong mag-asawa. Kaya favorite character, pero never, ever, ever doon sa pangalan ng anyone from your past. More so kung minahal mo tong tao na to. Wow! My goodness talaga. Hindi tayo makamove on dyan. Sabi ni Bernard Arata, that's just messed up though. Why would you name your child with your ex? That is very unacceptable. That is so true, bro. Like, oh my gosh, bro. Gusto mo yun? Sabi ni Echo, hi Echo! Sabi ni Echo, sa daming pwedeng ipangalan pwede namang Toby or Lindsay. Sa Toby! Oh, sinasabi ko sa inyo. Ikaw, Echo, pag nagkaanak ka, oo, pangalan mo Toby or Lindsay. Oo, Linday o kaya Tobelito. Tobelito! Gusto mo yon? Sabi ni Diesta, ipa-DNA mo na lang, Chong, para makasiguro ka ngayon. Para pag lumabas na hindi sa'yo, alam mo na ang gagawin mo. Ibalik mo doon sa lalaki. Yung asawa mo, oo, ibalik mo. Hay nako. Sabi dito ni RJ, sino pa to? Si Famor Jack Chris. Famor Jack Chris. Ay, bagong pangalan to. Hello po sa iyo. Welcome to Lihim ng Liham. Welcome to our Facebook Live sa Energy FM. Sabi dito ni Famor, nakikinig po ka sa radyo pero gusto ko mag-comment dito sa FB Live. I'm having a baby soon and it's not fair na kinuha sa name ng ibang lalaki yung name ng first baby nila. Nakakagigil lang po talaga. For me, kaya pa naman ipagpalit yung name since hindi pa naman siguro na-register sa NSO yung birth certificate. Just saying. Okay, para malinawan po tayo dito sa matter na ito, dito sa problema na ito, nasa kabilang linya po ang NSO, LTO, and ano ba, Department of Natural Defense. Natural Defense! Hello! Charot lang. Natural Defense. May ganun bang department? Walang ganon, Lindsay. Sino pa yun nandito? Sabi ni Abet Mendoza, bakit hindi na lang Toby? Ba't puro kayo Toby? Yung totoo. Sabi ni April, para quits, nagkaanak ng babae, ipaname mo naman sa ex mo. Sorry, bubita ng asawa mo. Ang gandang idea dyan In fairness, palakpakan natin. May magandang idea yon, Rod, kung nakikinig ka ngayon. So ganito, umuwi ka dito kapag nagbakasyon ka, umuwi ka dito sa Pilipinas, bumuo kayo, tapos kapag babae, ipangalan mo sa ex mo. Okay? Yung ex mo na pinakaminahal mo. Yung ex mo na pinag-awayan ninyong dalawang mag-asawa. Ganon. Para quits lang. Hindi siya makakahindi nun. Ikaw nga pinangalan mo sa ex mo. Ba't ako hindi natin pwedeng ipangalan? Oo, sa ex ko. Wow!
It's either ipapangalan mo yan sa ex ko o maghihiwalay tayo. Uy, gusto mo yung ganong kondisyon? Ang tatalino talaga ng mga nakikinig sa lihim ng liham. Sabi naman ni, sino pa yung mga nandito? Yung bagong pangalan. Wait. Hoy Marlene, mag-comment ka dyan. Ano, nood-nood lang? Oo, good morning Ate Lindsay. Ano, puro good morning lang? Good morning po sa mga lahat ng nasa LTO Idol. Benali Luz, gandang umaga po sa inyo, diba? But you know, kidding aside, ito seryoso na tayo dito. Kung po pwede naman at merong mabilis na paraan para baguhin yung pangalan ng baby, ako gagawin ko talaga yun. Papapalit ko yung pangalan. Oo, kahit matrouble pa ako, kahit magbayad pa ako. Kasi kung talagang hindi ka komportable dun, gugustuhin mo ba na forever mong ibe-bear yung pain at saka yung pagiging anoy, tama, yung pagiging asar mo dahil lang sa nakapangalan doon sa anak mo, yung ex ng misis mo. So gagawa ko ng paraan para maiba yun. Kahit pa, alam mo yun, mahal pa yung proseso. Oo, kahit pa, alam mo yun, mabawasan yung kayamanan ko. Hindi ako papayag. Tapos, ang malala niyan, kapag hindi pumayag yung misis mo na papalitan yung pangalan, doon ka na magtaka. Yung tipong kapag inaway ka niya, bakit pa natin papapalitan yan? Nandyan na yan. Oo, gagastos pa tayo, ganyan-ganyan. Yung tipong ayaw niya talaga. Ay, sinasabi ko sa'yo, dyan kayo magkakaproblema. Oo, ibang usapan yan kapag hindi siya pumayag na papalitan mo yung pangalan ng anak ninyo. Ibig sabihin, there's something. Oo, tapos lumaki yung bata na hindi mo kamukha. Ay, naku, sinasabi ko talaga sa'yo. Oo. Ayun, so kung merong paraan para papalitan mo yung pangalan, go papalitan mo. Wow! Kasi anak mo yun eh. 'Di ba? Hindi po pwedeng forever kang galit or forever kang inis doon sa pangalan ng anak mo. 'Di ba? Anak mo 'yon, so dapat i-own mo 'yon, 'di ba? Ipopossess mo 'yon. 'Di ba? Yung pangalan niya, yung last name niya, dapat sa iyo 'yon. Okay, dapat meron kayong consent na mag-asawa. Eh hindi mo naman nga inaprubahan yung pangalan na 'yun eh. May pinlano kayong pangalan pero hindi naman nasunod. So, doon pa lang ekis na. Doon pa lang sablay na yung asawa mo. Bakit hindi niya sinunod? Eh nag-isip nga kayo pareho, nagplano nga kayo pareho. So doon pa lang, 'di ba, mapapaisip ka na, bakit? Napaka-special naman ng lalaki na yon, 'di ba? Kaya hindi talaga maalis dun sa isip nitong si Rod na baka nga hindi ko to anak, 'di ba? Wow! Bakit ganun na lang yung pagbaliwala at pag-disrespect sa akin ng asawa ko para lang mailagay yung pangalan ng ex niya dito sa, 'di ba, pangalan ng anak namin? Eh anak namin to, 'di ba? Why all the invalidations, 'di ba? Just saying. Kasi kung ako yon, ay teka lang, mapapatumbling ako dyan. Anong meron? Special niya ha? Oh, may feelings ka pa sa kanya? Yun totoo ba? Oh. 'Di ba? Sabi diba dito, masakit pa naman sa part naming mga lalaki yung ganun. Sabi ni Jello Fernandez. Totoo. 'Di ba? Sabi ni Choyams Red, pag na-register na yung name, pag papapalitan 80,000 na po yata. Okay lang, pag-ipunan mo. Kesa habang buhay kang maaasar, 80,000 no, kikitain mo pa yun. Nasa abroad ka, marami kang pera. 'Di ba? Kasi last name ko pinapalitan dati, pwede naman kahit naka-register na. Palitan mo na kuya, 80,000 up ang need mo, abogado lang. Okay lang yun. Gastusan mo. Kasi forever na dadalhin ng anak mo yan. Eh, anak mo yun. Sabi naman ni Arch, uy Arch, nandyan ka pala. You're late. May attendance pala. Gusto mo yun. I-DNA test na lang. 'Di ba? Yan lang ang katapat niya. Ito pa, sabi ni Leonardo Lapak. Masaklap kasi may pangalan ng nakahanda tapos hindi sinunod, 'di ba? Yung anak ko, pinangalan ko sa crush ko. Ano? Pinangalan ko sa crush ko. Asawa ko ang nag-suggest. Volleyball player siya. So that's a different thing kasi talagang pareho kayong nagbigay ng consent. Pareho kayong nag-agree doon sa pangalan. Pero kung ikaw lang at nagpilit na ito yung pangalan mo, tas hindi naman pumayag yung misis mo, yun ang problema. Yun yung off. Yun yung mali. Pero kung pareho kayo nag-agree sa pangalan na yan, okay lang. Wala sana kayong pagtatalunan. Wala sanang sama ng loob. 'Di ba? Ang pinakamabigat pa dito, yung nagtatrabaho sa ibang bansa itong si Rod, nagdadala siya ng pera sa pamilya niya, 'di ba, binibigyan ng anong tawag dito, ng living yung pamilya na dito sa Pilipinas.
Tapos yun na lang yung request niya eh. Ito yung gusto kong pangalan. Ito yung gusto nating pangalan. Sana ito yung ibigay mo sa panganay natin kasi unang anak natin to. Pero hindi pa ginawa. Hindi pa binigay. Diba no, Vance? Oo. Diba? Papabati na lang po ako kasi hindi ko alam yung story at sinasabi ko sa'yo. O sabi dito, wala pong respeto sa'yo yung asawa mo. So gano'n na lang. Mag-ipon ka ng pera, kuya, save up your money and then gumawa ka ng paraan para mapalitan yung pangalan ng anak mo. Para sa akin lang yon. Kung may iba kayong suggestion, i-message nyo na yan dito sa amin sa Facebook ng Energy FM. Facebook.com/EnergyFM1067. Okay? Tapos, once and for all, pagbalik mo dito, tanungin mo rin yung asawa mo. Oo. Mahal mo pa ba yung lalaki na yon? Kasi naguguluhan na ako eh, di ba? Hindi ko naiintindihan ba't kailangan mong isunod sa kanya yung pangalan ng anak natin. Di ba? Clear this up with me. I-confirm mo nga, mahal mo pa ba siya? 9:35 on the clock. Tutok ka lang, dito lang yan sa Energy FM. Hindi ko kayang mag-isip.